Lumilit na ang mundo ng pangalawang Pangulo. Yan ang naging pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon matapos na magsimula ang pagtalakay ng Senate Impeachment Court sa Article 1 na nakasentro sa maling paggamit ng bise sa confidential funds. Ang buong detalye ihatid sa atin ni Julian Bunag live mula sa Batasang Pambansa. Julian. Zay, formal lang ang ipinadala ng ilang mga kinatawan mula sa BIR. Itong mga dokumento tulad ng tax records ng pangalawang Pangulo at ng kanyang asawa sa Senate Impeachment Court. Yan ay matapos na aprubahan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggamit ng mga dokumentong ito sa paglilitis. Yung pong mga bank records, bank documents ay isa-isa nang isinusumite ngayong araw na ito sa Senado para ho sa Senate Impeachment Court. No? Yun po yung una. Pangalawa, yung pong BIR documents na mag-asawang Duterte Carpio at ang kanila pong mga pamilya ay isinumite na rin sa Senate Impeachment Court. Nagbigay ang Pangulo ng Pilipinas ng kanyang approval para ilabas ito pong mga dokumentong ito. Yan ang ilan sa makahalagang impormasyon na inihayag ni House Prosecutor Terry Ridon ngayong araw matapos ang ika-10 araw ng paglilitis sa pangalawang Pangulo kung saan humarap na ang dalawang testigo ng prosekusyon para sa panibagong artikulo sa impeachment trial. I think very relevant, no? Yung po ganun po paglalahad. Doon po sa tanong kung paano ginamit o gagamitin at that point yung pong bultong perang yon. Kasi I think as far as we're concerned, ang itsura po nun, parang linimas yung pong pera para sa confidential fund. Ayon kay Prosecutor Ridon, sa mga susunod na araw ng paglilitis, isasalang naman ng prosekusyon ang mga kinatawan mula sa Commission on Audit o COA para talakayin naman ang paraan ng paggamit ng pangalawang Pangulo sa 2022 at 2023 confidential funds at bakit ito inisyuhan ng Notice of Disallowance. Ayon sa Joint Circular Number 2015-01, ang confidential funds ay pondo ng civilian government agencies para sa kanilang surveillance activities na susuporta sa kanilang mandato. Nakasaad sa 2015 COA guidelines na limitado lang ang paggamit ng confidential funds sa mga aktibidad na may kaugnayan sa kapayapaan at kaayusan, gayon din sa pambansang seguridad, at hindi ito po pwedeng gamitin sa sweldo at allowance ng mga opisyal, pati sa pagpapatayo o pagbili ng mga gusali at pagbayad sa representasyon at consultation fees. Dahil dito, ayon kay Prosecutor Terry Ridon, at malinaw po, yung nakita natin from the COA document itself, no? Ginamit ang confidential funds for non-confidential expenses, katulad po ng leadership training at iba pa. No? So yun po yung mayor na dahilan. Bakit ito pinapasoli sa pangalawang Pangulo personal, ito pong 448 million in confidential funds. giit ng prosecutor, bukod sa mga isyong ito sa confidential funds, isa rin sa mga nasilip ang pagpirma ng mga acknowledgement receipts na anya parang nagmula sa iisang grupo ng mga tao. Naniniwala naman Zay si Ridon na kahit sino pa ang sumalang dito sa impeachment trial na impeachable officials ay ipagkakaloob pa rin ng Pangulo ang kanyang consent para magamit itong mga dokumento kung ito ang magiging susi sa pagkamit ng pananagutan. Yan muna ang update mula rito sa kamera. Balik muna dyan sa inyo, Zay, sa studio.